Mapagpalang araw kaibigan, ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Tapos na po ako sa pasalamat sa Diyos kanina pagbangon. Ginising ako ng Diyos. Binigyan ng masarap na tulog kagabi. Paggising ko, ginising ako ng Diyos. Nagpasalamat na ako, nasa higahan pa lang. So gumawa na po ako ng daily maintenance na aking maintenance. Garlic water with calamansi. Yun po nga aking daily maintenance sa umaga na wala pang almusal. Pagkatapos magpalipas ka ng 30 minutes or more, ayan mo muna magtrabaho yung garlic water with calamansi sa katawan mo. Yung garlic, neutralize blood pressure. Kalamansi, pampalakas ng resistensya, panlaban sa mikrobyo or bakterya. Ano po? Then after that, pwede ka na mag-almusal. 30 minutes or more, tsaka ka mag-almusal. Ngayon, salamat Panginoon Diyos sa almusal na bigay mo sa amin sa umagang ito. Ngayon, mag-almusal na po ako. Ito po ang binigay ng Diyos na almusal. Ito. Ayan. Itong itlog. Merong pipino. In-slice na pipino. Meron pang tinapay. Tinos. Kaya may parang bilog sa toaster na bilog. Ayan. Ang palaman, kung gusto kong maglagay dito, pwede. Cheese. Mayroon pang laman. Yan. Tapos, meron tayong kape. Basong pang senior citizen to. Kasi senior na po tayo. Kape. Hindi yung 3-in-1 ito. Ito itinitimpla. Pero itinitimpla kong tubig dito o ginagamit kong tubig is merong luya. Pinakukulo ko yung luya. Then at saka ko siya ilalagay dito. Nararamdaman mo rito yung luya. Ayan. Lahat ng inyong nakita po, lahat ng ito, binigay ng Panginoon Diyos. Ayon sa Mateo 6:9, ganito po ang sabi, Ama namin nasa langit ka. Pagdating po sa verse 11, ang sabi, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. So, in short, ang nagbibigay pala ng pagkain na ayon sa ating Panginoong Yesus ay walang iba kundi ang Diyos. Amen. Kaya dapat pinasasalamatan natin ang Panginoong Diyos sa kanyang binibigay na pagkain. Di po ba kumakain tayo mula sa almusal, tanghalian at hapunan? Yan ang lahat ng yan provided by God. Siya po ang nagbibigay ng pagkain araw-araw. Ayon po sa sulat ng ating Panginoong Yesus, so maliwanag po, ipinakilala ng Panginoong Yesus kung kanino nang gagaling ang pagkain natin araw-araw sa Panginoong Diyos na may gawa ng langit at lupa. Amen ba kaibigan? Siyempre naman. Okay, makakarinig po muna tayo ng isang awitin habang ako po'y kumakain. Ano po? Ayan po. Ang title, Kay Kristo Lang. Tagalog dito. Ginawit po ni Pastor Sammy Bagkat. Kain po tayo kaibigan. Sabayan niyo ako.
lang upang hindi siya mapag-isturan. Ganyan lang ang ating buhay, minsa'y magulo at mayroong lubay. Pahayag niya'y huwag kang palililang sa mga pighati may hangganan. Lagi mo pagkatandaan, biyaya ng Diyos na walang hanggan. Kay Kristo na Amen. ang kaligtasan, Amen. 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 pagsisihan mo lang ang iyong mga pagkukulang. Kay Kristo na ang kapahingahan, lahat ng iyong kapaguran, tunay di mo na maranasan. Kay Kristo na. Magpakatatag kayo at lakasan ang inyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh ng inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni papabayaan malimin. Deuteronomy 31:6. Magandang balita, Biblia. Tagalog. Edisyon. Kay Kristo lang ang kaligtasan, pagsisihan mo lang ang iyong mga pagkukulang. Kristo lang ang kapahingahan, lahat ng iyong kapaguran, tunay di mo na maranasan. Kay Kristo In Christ alone. Yan po. English naman. Ang title, In Christ alone. Para sabihin ng Amerikano, kami naman! Kasi tapos na yung Pilipino, so. Ayan. Tuloy tayo sa pagkain, kaibigan. Sa bigay ng Diyos. Dami nito ah. He is my light, my strength, my song, His cornerstone, His solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comfort, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, in the fullness of God in light, His gift of love and righteousness, for my wrongs He came to save. Till all that was that Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid, He in the death of Christ I
narinig nyo naman po, ano? Sa Tagalog, kay Kristo lang. Tapos, in Christ alone naman. Sa wikang Banyaga. Alam nyo, napakasarap ang binibigay ng Diyos sa atin. Kanya lang, ang tao hindi ma-appreciate ang gawa ng Diyos sa buhay natin. Ba't ko nasabi yan? Sa aking mga nakikita, wala na. Alam niyo po, ang basang Pilipinas, ano na? Parang kumunoy. Ba't ko nasabing parang kumunoy? Yung nasa matatahas na posisyon, sila po yung totoong salot. Dahil sa pera. Wala po silang takot sa Diyos. Naalala ko po nung araw. Sa panahon ni dating Pangulong Gloria, nag-number 1 ang Pilipinas. Alam niyo sa number 1? Korupsyon sa buong mundo. Yung sa survey, international survey, nag-number 1 nga tayo. Pero saan? Sa korupsyon. Ayan, kaya ngayon, korupsyon din na naman ang problema ngayon. Oh. Kurap dito, kurap doon. Aba, sakit. Yung may mga record na kurap, sila'y nasa posisyon. Sila yung binoboto ng tao. Kadami-daming tumatakbo. Ayaw nila. Ang gusto nila makakurap. Pasinin ninyo. Hindi pa eleksyon, nangangampanya na sila sa TV. Sa social media. Itong Comelec naman, inutil. Inutil. Dapat ang gawin nila parang Amerika. Sa Amerika, ang eleksyon ng gumagastos ang gobyerno. Pupunta kayo sa mga state, magdidebate kayo ron ng inyong mga gustong gawin o ginawa para makita ng tao kung sino ka. Hindi. Yung may pera lamang.
Kita nyo ngayon sa social media. Bagamat hindi nila sinasabing iboto nyo ako, pero totoo niyan, kandidato sila. Meron silang pera, kaya nila magbayad. Eh, yung walang pera kandidato. Kaya hindi sila kilala. Kasi wala silang exposure sa social media. Yung mga kurap, may pera siyempre. Sila yung araw-araw may promotion sa kanilang napatunayan na sa korte. Kung hindi pa sila sentensyado, okay lang. Saan ka nakakita? Nanay, anak. Pare-parehong posisyon. Senador, kapatid, puro senador. Oh. Magkakamag-anak incorporation. Para ba sila na lang ang matalino? Yung iba may mga kaso. Sandamakbak ang asawa. May kaso. Binoboto. Yan ang Comelec. Comelec, inutil. Ba't ko nasabing inutil? Meron pa silang Nosian candidate. Oh. Tinatanggal nila. Dapat lahat ng tumatakbo, Comelec na inutil. Tanggapin yung lahat yan. Kayo ang mag-promote sa kanila para pantay-pantay. Hindi yun. Nosian yan, Nosian. Bakit? Sino kayo? Kundi pa sana balitado kayo. Kung yung rapist, tinanggap ninyo. Di ba? Bilang kandidato, pagkatapos yung kandidatong hindi naman nag-rape, Nosian yan. Basura natin yan. Mga inutil. Comelec, Garcia, inutil. Ang pagkandidato, kalayahan ng tao yan. Ano man ang kanyang ilagay sa kanyang biodata. Ayan ninyo, ang taong bayan ang umusga. Ang mamili. Ang trabaho mo lang, Comelec, tanggapin mo yung kumakandidato. At saka mo titignan yung ngayon pa lang, nasa social media, dapat yan i-disqualify mo. Kasi may pera sila. Manglalamang sila. Dapat tinanggap mo pa lang yung filing ng mga kandidato. Kayo mismo mag-promote. O meron naman TV station ng ang gobyerno. Channel 13, Channel 4, Channel 9. O kaya magipag-tie-up kayo sa mga ibang channel kasi yung TV network na control ng gobyerno inaahamag.
Magipag-tie up kayo sa mga ibang network, halimbawa Channel 2, Channel 5, Channel 7, na kayong mga taga-Comelec, kayo ang nagpo-promote ng taong ito. Ito po si taong ganito, tumatakbong senador. Itong taong ito, tumatakbo ng senador. Dapat ganun ang ginagawa nyo para makita nila yung muka ng mga taong tumatakbo. Para maging fair tayo. Oh. Hindi. Kung sino may pera, hindi pa nga filing eh. Meron ng promo sa social media. Di ba? May pera. Kaya kawawa yung walang pera. Kaya pagdating ng eleksyon, ang binoboto yung may pera, yung mga kurap. Kasi may pera sila. Kaya nila magbayad sa social media, sa telebisyon. Higit sa lahat, kaya pa nilang mamiling boto. Oh, di ba? Ngayon, kita nyo ngayon, anong eleksyon ngayon? Parang akala mo bukas, eleksyon ng eleksyon. Sirahan dito, sirahan doon. Kung ano-ano na. Akala mo, matino sila. Magpapamilya? Huwag nyo silang iboto. Halimbawa, isa silang pamilya. Sabihin mo na nakaupo yung isa. Ngayon, sasawsaw yung pamilya. Sasali na naman yung iba. Kung po pwede, huwag nyo silang iboto. Kahit wala silang ginawa. Halimbawa, yung tatay, nanay, maganda naman ang palakad. Pero dahil inahalaw niya na yung kanyang mga anak, mga pamangkin kung ano, tumatakbo. Kung po pwede, huwag nyo nang iboto sila lahat. Hintayin nyo matapos yung termino ng isa, huwag na din yung iboto. Bakit? Matakaw sila sa posisyon. Kala mo sila na lang matalino? Kung matalino sila, bakit nagkakawindang-windang ang Pilipinas? Nakawan dito, nakawan doon. Bulsa rito, bulsa doon. Ang sabi nga ng Miron, hindi may bulsa simento, hindi may bulsa buwangin, hindi may bulsa ang bato. Anong ginagawa? Yung pera, pambili, bubulsa ko na lang. Hindi ba ganyan? Naalala ko no sa barangay, meron akong kasama sa trabaho. Miyembro siya ng barangay. Yung binibigay sa barangay, kalahati kanila, kalahati pinamimigay sa barangay. Kasama namin yun, inaamin niya eh. Ano sabi niya? Alam naman ibibigay namin lahat ito sa kanila. Kami nagpakahirap. Kita nyo? Diyan makikita mo ang korupsyon. Galing sa itaas. Natural, gumaya lang yung nasa ibaba. Kung matino yung nasa itaas, matino yung hindi. Pagkakahalyado mo, hindi siya pwedeng kasuhan. Pagkahalyado ng mga reliyon na binoboto kayo, hindi nyo pwedeng kasuhan. Ibang klase. Pati simbahan sumasawsaw. Kaya tuloy sabi ko, simbahan involved sa korupsyon. Bakit? Binoboto, pinagpupromote nyo sa mga simbahan yung mga korap. Nag-anniversary ka. Siyempre, pupunta yung mga politikus na yan. Kahit may mga kaso, kunwari, babati. Bibigyan pang pagkakataon magsalita. Pero may kaso.
Kung ako may simbahan, kung gusto nila pumunta, pumunta sila. Pero wala siyang makikitang exposure. Sabihin ko sa cameraman, huwag mo silang tatamaan ng camera mga yan ha. Maglalagay ako sa isang lugar sa mga politiko. Halimbawa, simbahan. Ako yung namamahala. Ako yung pastor, ganito, ganyan. Lalagyan ko sila ng lugar sa isang, diyan kayo mga politikos bumabati. Pero sasabihin ko sa cameraman, huwag silang dadahanan ng camera para huwag silang makita. At hindi ko sila bibigyan pagkakataon na magsalita. Bakit? Lalo na, mga politikos na may kaso, kunwari, bati-bati, magandang umaga, nagmamano pa! Di ba totoo yan? Kaya yung mga simbahan, nagiging involved sa korupsyon. Sige kaibigan, hanggang dito na lamang po. Sana, gamitin nyo naman ito. Yung may kaso kahit na nabsuelto pa yan. Malay ninyo, tinapalan lang yung judge. O kaya, gumamit siya ng padrinos para mabsuelto. Huwag niyo na po silang iboto. Mahawa naman kayo sa Pilipinas. Iboto natin yung first timer. Baka naman po may dalang ginto yan. Makatisod tayo. Hindi tayo. Subukan natin sila. Yung mga naupo na, pabayan na ninyo yan, nakaupo na, nasubukan na. Maawa naman po kayo sa bansang Pilipinas. Huwag po kayong pumadrino. Don't patronize leaders in politics. Kalayahan po natin yan. Kaya yung iba, kaya ako mas maganda yung iba eh. Bakit? Wala silang pakialam sa eleksyon. May simbahan walang pakialam sa eleksyon, hindi sila bumoboto. Kaya wala pumupunta politiko sa kanila, bakit? Hindi kasi sila bumoboto. Meron naman simbahan, gusto nila, yung politiko pumupunta sa kanila. Ito ang dala natin. Yan. Pinagpasyahan ng pamunuan. Tanang! Pwede bang walang pera yan? Mga hinotel na simbahan, sabihin niyong walang pera? Di raw sila. Sino niloko mo? Mga kampong kayo ni Satanas. Kunwari simbahan kayo pero ano? O di ba? Kaya kaibigan, kung maaari gamitin naman ninyo yung utang na binigay ng Diyos. Hindi lang yung binigyan kayo ng sardinas, binigyan kayo ng 1 kilong bigas. Boboto na. Ano yan? Korupsyon. Binigyan ka lang ng 1,000. Kaya nung araw magpatawag 1,000. Sino naman hindi pupunta sa hirap ng buhay? Anong gagawin doon sa pinatawag? Bobolain. Anong gagawin? Sirahan. Imbis na yung kanilang agendang itayo, anong ginagawa nila? Ayun, yung kalaban nila sinisira. Yun ang agenda nila, manira ng kapwa-tao. Alam nyo, subukin nyo po doon sa mga matataas na posisyon, especially sa mga senador, congressman, kasi sila po yung gumagawang batas. I-try po natin ng bago. Malay ninyo, makatisod tayong golden boy, right, na handang maglingkod ng totoo. Sige po, itong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista.
like, share na share. Kayong mga nasira, mag-share din kayo. Sana meron po kayo napulot, meron kayo natutunan. Tandaan po natin lahat ng kinakain natin binigay ng Panginoong Diyos ayon sa Panginoong Yesukristo sa Mateo 6:9 at 11. Po. God bless us all po. Bye-bye.